way back 2002. Gusto ko lang po i-share ang karanasan ko sa buhay. Na-disgrasya po yung husband ko and on the spot, namatay po siya. Kakapanganak ko pa lang nun. Isang buwan pa lang yung anak ko. Pangatlo namin anak. Kararating ko lang po ng Dubai. So, hindi naging madali yung buhay ko sa pag-aalaga ng mga anak ko. Kasi po, lahat po kami magkakapamilya po. Wala po akong mananatulong kasi mahirap lang din po kami. So, lagi kong tinatanong sa Panginoon, Lord, makakayanan ko ba wala itong binigay mong problema para sa akin? Every night po, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, kung ano po yung purpose mo para sa buhay ko, yun po yung sundin ko. And then he was answered. Kasi one night, nag-pray ako sa kanya. So, nanaginip ako. Sabi nung isang tao na binigay ng Diyos yan para sa iyo kasi pag hindi niya binigay yung problema na yan, hindi mo alam kung gaano ka katagal nang dahil sa pagmamahal niya sa iyo. And dito po, na-experience ko siguro yung mensahe ni Pastor ngayong hapon. Talagang para sa akin po yun. Nakakaranas po ako, Pastor, na panglalait. Yes. Tama po kayo, Pastor, na pag nilalait kayo, dinadoubt kayo, just pray for them. And sabi ko lang po, every time na nagpa-pray ako, Lord, just forgive them for they don't know what they are doing. Bless them. And you bless me also. Kaya po, kahit nilolockdown tayo, nalaman po tayo ng patas. Hindi po tayo maghihiganti dahil ang Panginoon ang maghihiganti para sa atin po. Basta I was so blessed by your message ngayong hapon. Kasi lagi kong sinasabi nung dumating ako dito, sabi ko kailan kaya ako makakapagsalita doon sa tablado po. So, talagang hindi ko po kakayanin na bibiyahe na hindi man lang ako makapag-share dito at ma-express yung feelings ko po kasi bukas din ang alis namin. Wow. So praise God. God is so good talaga. Walang katulad ang Diyos, Pastor. So sobrang buti niya. So yun na po. Lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay